So, handa na po ba nating ibigay yung best natin para sa ating Lord? Amen. Kung gano'n, come on, let's clap our hands. God, pinupuri ka namin, Panginoon, sa gabi ito. Come on. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, di ko kayang sabihin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Go! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay mailalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Let's sing salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Now let's sing. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Let's sing. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Let's sing. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya. Minsan pa ating awitin. Salamat, salamat, O Jesus. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya
magsasaya sa piling mo. Yes, Lord God, kami ay magsasaya, Panginoon, sa piling mo. Oh God, sa presensya mo, Panginoon. Thank you, Jesus. Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa saya na patuloy mong pinaparamdam sa bawat isa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagyakap, Lord God, sa patuloy mong pagtawag sa amin, Panginoon, sa pag-ibig mong sapat, sa pag-ibig mong wagas, O God. Thank you, Jesus. O Diyos, manahan ka sa aming buhay, O God. Ikaw, Panginoon, ang pumuno sa kakulangan ng bawat isa amin, Panginoon. Ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko'y nakalang ako. Ang pinili mo kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan, inangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko, ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko'y nakalang ako. Ang pinili mo kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan, inangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko, ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko, ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong yakap. Laman ng puso ko, ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Pag-ibig mo, yes Lord, pag-ibig mo, Panginoon, ay sapat, O God, sa aming buhay. Thank you, Jesus. Come on, magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. Just open your mouth and say, thank you, God. Thank you, Jesus. Lord, hindi kami magsasawa, Panginoon, na humingi ng pasasalamat sa iyo, Panginoon, sa kadakilaan mo, O God. Sa iyong yakap, ako'y
puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag, naman ang puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Walang hangganan, walang hangganan. Ngayon, bukas at magpakailanman, aking kasalanan tinapos at binayaran. Pinakita mo ang iyong kakayahan. Oh God, once again, Jesus, I just want to say thank you, Father God, for your goodness, for your greatness, for your faithfulness to us, Panginoon. Na kahit na hindi kami naging tapat, na kahit na hindi kami naging sapat, Panginoon, still andyan ka upang yakapin kami, upang tawagin kami, O God. Lord, alam mo ang kasalanan ng bawat isa sa amin, pero pinili mong tawagin kami, O God, sa mga pangalan namin, Panginoon. Lord, sa gabing ito, let your presence and your Holy Spirit na siyang mag-move sa kalagitnaan namin, Panginoon. And I pray, Father God, for your words, that bless your words and use our pastor, Panginoon, mightily, effectively, and powerfully as a strong instrument and a strong bridge to deliver what the Holy Spirit wants to say, O God. And Lord, give us a heart, a willing heart, to hear your words and accept your words, Panginoon, nang sa ganon, hindi lang namin ito basta-basta mapapakinggan, kundi maisa sa buhay namin, Panginoon, at maibabahagi namin sa mga tao. Lord God, once again, we thank you and we love you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maaari na po tayong umupo sa presensya ng ating Panginoon. Okay, so magandang gabi po sa ating lahat. Yeah, sabi mo nga sa iyong katabi, magandang gabi. Amen, magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po, there are so many questions in our lives na pwede nating tanungin. Bakit kaya matagal na siyang Kristiyano, matagal na rin naman siyang nagsisimba, or maybe nasasabi natin na siya po ay devoted Christian, pero bakit sila nawawala? Okay? Bakit sila nangihina? Alam niyo po, isa lang ang isang dahilan kung bakit ang isang Kristiyano ay nangihina. There is one thing na pwede nating tandaan at malaman sa isang buhay ng isang tao na nawawala or at the same time nagwawala, at the same time humihina ang pananampalataya. Wala siyang prayer life. Okay? Kaya pansinin mo sa sarili mo, if you are that person na hindi na nagpipray, ang bilis mong magalit, ang bilis mong magtampo, ang bilis mong mawala sa ministeryo, ang bilis mong kumawala at ang bilis mong gumawa ng mali because you don't have prayer life. Maybe you are praying, maybe we are praying, pero nagpipray lang tayo dahil sa oras na 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, mahaba na ang 10 minutes na prayer. So, if you're that person, yung tanong na bakit maraming nawawala at bakit maraming nangihina ng mga Kristiyano, it's because they don't have prayer life. So now, let's talk about the importance ng pananalangin. So, bakit ba napaka-importante ang pananalangin? Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, in-encourage tayo dito ni Apostol Pablo. Sabi niya, pray continually, or in other words, pray without ceasing. Manalangin tayo na may pagtitiwala talaga sa ating Panginoon. Kaya nga, isa sa pinakamahalaga sa buhay ng isang Kristiyano ay ang pananalangin. Kindly say that word, pananalangin.
Sige, sabihin natin, pananalangin. Okay? Isa sa pinakamahalaga sa buhay ng isang tao ay prayer life. It is the backbone. It is your backbone as a Christian. Even the church, it is the backbone of the church. Kapag ang isang church ay hindi na nagpipray, mamamatay ang church. Kaya napakaganda kahit 10, 5, 3, 2. Kung sabi nga ng Bible, if there are 2 or 3 gathered in my name, will be there, says the Lord. Kaya kapag merong 2 o 3 na nagkakasama in prayer, napakaganda na po yun. Amen? Kaya nga, sabi ko sa inyo, ang prayer din ay ang isa sa ayaw din ng isang tao. Kasi minsan, ang prayer sa kanila ay boring. Kasi nga, ikaw lang nagsasalita, hindi naman nangungusap ang Lord. Pero most of the time, sa mga taong totoo, nangungusap ang Lord. Maraming paraan kung paano siya nangungusap sa atin. Kaya bakit sa buhay natin, maraming nanghihina at bakit maraming tumatalikod sa kanilang pananampalataya? It's because they don't have prayer life. Ask yourself ngayon, sa mga nanonood at nandito sa loob, ask yourself kung kumusta ang prayer life mo. Kumusta ang prayer life mo nung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, madalas ka nagpipray, pero nung ikaw po ay lumalaki na sa Panginoon, hindi ka na nakapag-pray, kaya ang bilis mong mawala, ang bilis mong kumawala, at ang bilis mong lumayo sa Panginoon because you don't have prayer life. So number 1, bakit ba kailangan natin mag-pray? Because kailangan natin mag-pray because, ang sabi ko dito, ang prayer is trusting God and not yourself. Okay? Ang isa sa mga kailangan nating na makita, that when you pray, you are trusting God, not yourself. Most of the time, ang mga tao, kasi magaling na ang tao, alam na nila lahat ng sequence ng buhay, alam na nila lahat ng gawain, gaya na meron naman na lahat sa internet ng sagot, pero alam ko niyo po that when you pray, you are trusting God, you are relying to God, you are giving God the opportunity to answer all your problems, to answer all your anxiety, or even your depressions, lahat ng karamdaman natin, ipinagkakatiwala natin sa ating Panginoon. Kaya kailangan, napakahalaga po sa buhay natin ang prayer. Amen? Amen po ba? Napakahalaga. Kasi nga dito nagtatrust tayo sa ating Panginoon. Even Jesus Himself, I want you to know this. If you're going to read yung life ni Jesus, nung siya po ay nabuhay sa mundong ito, sabi ng Bible, early in the morning, Jesus woke up to pray. Okay? Ang sabi sa ibang term, early in the morning, Jesus went to a solitary place to pray. Sa mga isang place talaga na walang katao-tao. Ang ibang mga verses nakalagay, early in the morning, the Lord Jesus Christ went to Gethsemane and pray. Pumunta siya sa Bantay Ulibo para manalangin. So iba't ibang place na nananalangin ang Panginoon. So even ang ating Panginoong Jesus, ipinakita niya ang lifestyle ng pananalangin. Early in the morning. Ako po, isa sa mga ginagawa ko ngayon, inaaral ko kung paano manalangin early in the morning. Alam niyo po, pumunta ako dito sa loob ng church early in the morning, nagpipray. Then after that, pagkatapos ko magpray, bumabalik ako sa room. Tapos natutulog na naman ako doon. So napakaganda po na tayo po, tulungan natin yung sarili natin that early in the morning, magpray na tayo. Kahit tulungan natin sarili natin na 30 minutes, 1 hour to pray. Amen po ba? Amen po ba? So, isa sa mga halimbawa na ipinakita ng Lord sa atin, nagpray siya early in the morning. Basahin niyo sa Bible sa Matthew, Mark, Luke, and John. Early in the morning, gumising ang Panginoon, pumunta siya sa isang solitary place. Early in the morning, pumunta siya sa ocean and pray. Early in the morning, pumunta siya sa isang place, sa bundok para manalangin. So ang Panginoon, pumupunta siya sa isang place na kung saan namimit niya ang kanyang Diyos Ama. So dapat din sa atin, dapat tayo nananalangin palagi. Kaya nga nilagay ko dito, nakalagay dito that kapag nagpipray ka, you are trusting God. Amen po ba? Like kung pong sinasabi sa atin dito, kapag hindi ka na din nagpipray na isang Kristiyano, you are trusting yourself. You are trusting your own ability. Ay, kaya ko na to. Ay, alam ko na yung mangyayari. Ay, alam ko na lahat yung mga mangyayari dyan. Alam ko na lahat kung ano yung sequence ng buhay. So, you are trusting yourself. Alam po natin na si Lord ang may hawak ng lahat ng bagay. Amen po ba? Amen po ba? Palapan nga po natin ang Lord. So, pangalawa, ang pananalangin ay nakakatulong para
maging overcomer ka. Okay? So ang pananalangin, it helps us to overcome, to be an overcomer. Can you say that word? Overcomer. So kapag hindi ka na nagpipray, you're always on the side of losing. Tandaan niyo po yan. If you're not praying, you are always on the side of losing. If you are not praying, you're always on the side of sickness. If you are not praying, you're always on the side na tampururot. You are always on the side na nawawala. If you're not praying. Kasi lagi kong sinasabi sa inyo, kapag ikaw ay nananalangin, hindi ka madaling matumba. Kaya number 2 natin, kapag nagpipray ka, you will become an overcomer. Amen po ba? Kindly say that word, overcomer. Okay. So, ang isang overcomer, ma-overcome mo lahat ng mga temptations around you. And most of the time, si Satanas naman, ginagawa niya lahat ng pagkakataon. Meron isang panood sa Facebook, tingin sa akin, meron isang panood sa Facebook, sabi niya, meron nagtanong, AI, sabi niya, sa paanong paraan mo tatalunin ang mga young generations ngayon? So sabi ng AI, sige, sasagutin kita kung paano ko tatalunin ang mga young people ngayon. I will not give them problems. Okay? I will not give them something na kanila mga sakit, hindi ganon. Sabi ng AI, ang ibibigay ko sa kanila ay lahat ng kagustuhan nila para mailayo sila sa presence ng Lord. Okay? So ang galing ng AI. Ang galing ng ginawa niya, nasabi niya, ang gagawin niya para mapalayo ang isang young people sa Panginoon, I will give them all they want. Okay? Ibibigay ko lahat ng kanilang gusto para mapalayo sila sa Panginoon. Sometimes, if you have all what you have, nakuha mo na lahat ng galak, lahat ng kasiyahan, lahat ng karangyaan, lahat ng kapugian or kagandahan, lahat ng karunungan, even finances, okay na sa'yo, may magaganda ka ng bahay at sasakyan, nakakalimutan na nating magtiwala talaga sa Panginoon. So, you need to remind yourself, be an overcomer through prayer. Sa pamamagitan ng prayer, mga kapatid, it helps you talaga na mapagtagumpayan lahat ng mga bagay na sumasalungat sa salita ng Diyos. Mapagtagumpayan lahat ng mga ginagawa na sinasabi ni Satanas. Alam niyo po sa Ephesians, sabi niya dito, kailangan natin suotin ang baluti para mapansin natin lahat ng flaming arrows ng kaaway. And there are instances sa buhay natin that if we don't wear yung armor na sinasabi ng Lord, armor of God sa buhay natin, ang bilis natin kumapit sa mali. Okay? Ang bilis natin na kumapit sa kasinungalingan. Kasi nga, wala sa atin yung belt of truth. Wala sa atin yung belt of truth na nakapalibot sa atin. So if you have the belt of truth, panay katotohanan lahat ang nasasabi mo sa buhay mo. But if you don't have the belt of truth in your life, wala yung belt of truth sa buhay mo, panay kasinungalingan lahat ng lumalabas sa'yo. Lagi niyong tandaan yon. Lagi niyong unawain yon. Kaya napakatindi at napakaganda na kailangan ninyong maunawaan na sa buhay natin bilang isang Kristiyano, if you pray, you will become an overcomer. Amen? Ulitin ko, kapag nagpipray ka kapatid, napakahalaga ng prayer. Habang ikaw po ay nagpipray, na-overcome mo lahat ng sinasabi nilang hindi tama sa'yo. Amen po ba? Kahit ano pang i-whisper sa'yo ni Satanas, kahit ano pang sinungaling ang sabihin sa'yo ni Satanas, kahit ano pang angelic voice na sasabihin sa'yo ni Satanas, hindi ka matutumba. Hindi ka matutumba. Kasi, alam mo ang salita ng Lord. Sabi ko nga, sa Ephesians, if you have the armor of God, kahit anong flaming arrows na ibato sa'yo ni Satanas, hindi ka maaano. Because you are an overcomer. Sabihin mo sa iyong katabi, overcomer ka. Okay? So, always remember this, put on the full armor of God. Remember this, even kapag nasa bahay ka, nasa labas ka, at nasaan ka man pumunta, amen? You need to put on. Can you say that word, put on?
isuot mo ang baluti ng Diyos, ang armor ng Diyos. Napakatindi, meron dito nakalagay sa Ephesians na 6. The belt of truth, the righteousness, ito sa breastplate of righteousness, yung feet mo, fitted with the word of God, the shield of faith, amen, the sword, sabi niya dito, the sword, which is the Holy Spirit, and the helmet of salvation. Amen po ba? So if you have all those things, kahit iuntog ka ni Satanas sa semento, you have the helmet of salvation, hindi ka madaling mawala. Hindi ka madali na paliputan ni Satanas para mailayo sa Lord. Kaya napakahalaga po, if you have the full armor of God in your life, you are an overcomer. Amen po ba? Sabihin mo nga, I am an overcomer. Sabihin po natin, I am an overcomer. Okay, so mababasa niyo yan sa Ephesians chapter 6, verses 11. So you need to put on. Sa Ephesians chapter 6 kasi, mababasa niyo doon na kailangan natin isuot talaga ang full armor bilang isang Kristiyano. Hindi pwedeng wala yung breastplate of righteousness. Okay? Hindi rin pwedeng wala yung belt of truth. Kasi kapag wala yung belt mo din, di ba nahuhulog yung pantalon mo? Ang hirap, nakaganyan ka na lang palagi. Okay? So kailangan pa rin yung belt of truth. Na wherever you go, nakakapagsabi ka ng katotohanan na hindi ka nakakapagsabi ng kasinungalingan. Amen? Kasi bilang isang Kristiyano, if you don't have the truth, delikado tayo. So kailangan mo ang pananalangin. It is your, ito sa pinakakailangan. Kasi sabi nila is food, ang food ay essential. Sa ating mga Kristiyano, prayer is essential. Kailangan natin. Mas mahalaga ang prayer sa lahat pa ng bagay. Amen po ba? Even if you don't eat for 40 days, mabubuhay ka pa rin. Nabuhay nga sila Moses, nabuhay nga sila ang ating Panginoong Jesus. They fasted for 40 days and 40 nights. Amen po ba? So kailangan po natin yon. Now, ang prayer ay isa sa pinakamahalaga. Ulitin ko, sa number 1 natin, palagay nga ulit ako. Yung number 1 natin kanina, prayer is trusting God, not yourself. So ulitin ko, kapag hindi ka na nagpipray, delikado ka. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, delikado ka. Kapag hindi tayo nagpipray, hindi ka na nagtitiwala sa Panginoon. You're just trusting yourself. Diba, sabi ko nga sa inyo kanina, ang mga tao, tumatalino na sila, sasabihin nila, ay, alam ko na yung mangyayari dyan. Sabi rin ng Bible, kasi ang mga tao, tumatalino na sila, they know kung uulan o hindi. They know kung darating ang winter o hindi. Are you getting my point? Nung isang araw, nagkamali ang pag-asa. Sa panong paraan? Ang sabi nila, i-cancel lahat ng klase sa Isabela dahil sa Index 41 na kainit. Anong index natin nung araw na yon? Makulimlim. Diba? So, kahit alam mo yung mangyayari, diba sabi pa nila, ay, uulan ngayon kasi madilim sa langit. Pero hindi pa inuulan kasi alam ng Lord kung ano yung the best na mangyayari. Amen? Pero alam natin na kapag madilim sa kalangitan, uulan. Ganun ang tao. Kaya nga, kapag hindi ka na nagpipray, you are trusting yourself na. Pero kapag nagpipray ka, nagtitiwala ka ng lubusan sa Panginoon. Amen po ba? Ang tanong, kumusta ang prayer life mo? Amen? Prayer is essential. Number 3 natin yon. Prayer is essential. Napakahalaga ito sa buhay ng isang Kristiyano. Napakahalaga. Amen? Ang ginagawa ni Apostol Pablo, talagang nagpipray siya ng nagpipray. Sabi niya, nagpipray ako sa speaking in tongues kaysa sa normal prayer. Okay, mas madalas siya nagpipray ng ganun. Even si David, ang ginagawa niya, pumupunta siya sa house of refuge to pray. Ano po yung house of refuge? Bahay panalanginan, which is church. Amen po ba? Which is our church. Dapat palagi tayong pumupunta sa loob ng simbahan natin to pray. Amen. Anong pagkakaiba dapat natin? Alam niyo po, yung mga kaibigan nating Roman Catholic, pagpasok pa lang nila sa kanilang simbahan, mula sa pinto hanggang sa harapan, nakalukod silang nananalangin.
That's the heart of prayer. Na kahit hindi man nila alam kung anong gagawin nila, sasabihin nila, pero they have the heart of prayer. Ang ginagawa nila, Lord, pagalingin niyo po yung aking anak, pagalingin niyo po yung aking asawa, tulungan niyo po ako sa aking problema. So mula doon hanggang dito, nananalangin sila. Are you getting my point? Pero tayo, we forgot the importance of prayer. Nakakalimutan natin na mag-pray. Nakakalimutan natin that prayer is the most powerful weapon a Christian must have. Amen? Ulitin ko, prayer is the most powerful weapon a Christian must have. If you are praying, tika sa akin, if you are praying, God is protecting you from all the evil works, from all the flaming arrows of the enemy. Pinoprotektahan ka ng Lord. Pero kung hindi ka na nagpipray, ang bilis mong matusukan, ang bilis mong madapuan ng mga bagay na ginagawa ni Satanas. Kaya prayer is essential. Why? Napakahalaga nito because prayer is the most powerful weapon of a Christian against the enemy. Amen po ba? Amen po ba? Ganun po kahalaga ang pananalangin, mga kapatid. Kung nagbabasa ka ng Bible, mas mahalaga ang manalangin. Amen? If you're attending church, mas mahalaga ang pananalangin. If you are doing something sa lahat ng ginagawa mo, mas mahalaga pa rin ang pananalangin. Amen? Amen po ba? So that's what we call the importance of prayer. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, we need to pray continually. Sa Ephesians 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, we need to pray without ceasing. Pray and pray until you see, yung makikita mo yung gagawin ng Lord, yung ipapakita ng Lord sa'yo. Amen? Ganun po ka-importante ang panalangin sa buhay natin. Maybe today you forgot to pray. Maybe today nakakalimutan mo na kung gaano kahalaga ang prayer. But I am reminding you right now, brethren, sa loob ng church natin at sa labas, sa mga nanonood, prayer is the most important weapon na meron dapat tayo. Amen po ba? Hindi porket busy tayo, hindi porket marami tayong ginagawa, hindi porket tayo po ay okay na, wala nang nararamdaman, hindi ka na nagpipray. Delikado ka kapag ganon. Amen? Ang totoong Kristiyano, maraming time sa Panginoon. Ulitin ko, ang totoong Kristiyano, maraming time sa Panginoon. Maraming time sa pananalangin, sa devotion, maraming time sa gawain para sa Panginoon. Amen po ba? Sabihin mo sa iyong katabi. Sige, encourage mo siya. Manalangin ka din. Amen? Maraming nagsasabi, nananalangin naman ako kahit walang nakakakita. Okay lang na mayroong makakita din. Okay? Okay lang din naman. Kaya sabi naman ng Bible, go to your room, lock your room, and pray to your God na hindi mo na nakikita. Amen? Okay, yun ang sabi ng Bible. Pero okay lang din na manalangin ka na may nakakakita. Huwag mo nga lang ipangalandakan. Amen? Ito yung pangit na prayer. Meron kasing dalawa na nag-pray. Sabi niya, Lord, salamat po at hindi ako kagaya nito na hindi man lang nagbibigay. Okay? Ang sabi naman ng isa, Lord, patawarin niyo po ako kasi walang-wala ako. Andito po ako, sinusuko ko ang buong buhay ko sa'yo. Sino ang mas the best prayer doon? Okay? Ang pinakamaganda prayer, yung nagsuko ng lahat. Hindi yung ikino-compare yung sarili niya sa isang taong nananalangin. Amen? Amen? Meron kami nakausap na isang pastor. Sa kanyang pinuntahan na lugar, they are praying for 20 hours in one day. Grabe sila manalangin. Okay? Kaya sa loob ng kanilang church, talagang napaka-prayerful. Amen? Ulitin ko, ang isang iglesia na walang time of prayer, dead yun. Amen? Mamamatay ang isang church na walang prayer time. So napakahalaga po that every one of us, we come together in our church to pray, just like this. Amen po ba? Amen? So soon, this coming iniayos ko muna yung time ko
tinatry ko talagang magising ng maagang maaga, like 4 a.m. Nagigising ako ng 4 a.m. Pumupunta ako dito. Dito mismo ako nananalangin sa place na ito. Okay? Dito ako nananalangin. At 4 a.m. Then after that, after kong mag-pray, babalik na naman ako sa kwarto ko para matulog. Okay? Tinutulungan ko talaga yung sarili ko na manalangin. Kung hindi na ako makakatulog man ng maayos, idadaan ko na lang sa prayer. Amen? Si Lord na ang bahala. So, you need to help yourself. This coming month, siguro, aayos natin. Let's open our church for everyday dawn watch. Amen? Everyday prayer time. Dito sa loob ng church natin. Like yung hour ng 4 to 5 hanggang 6 a.m. ng madaling araw. Kung kaya niyong pumunta, okay lang. Kung hindi man makapunta ang mga tao, it's okay lang. Pero the church is always open from 4 a.m. hanggang 6 a.m. Then after that, uwian na. Pwede sila nandito 4 to 5 or 5 to 6. Then after that, they will go home and do the things na kailangan nilang gawin before sila pumunta sa kanilang pupunta. Napakaganda po nun na ang church ay nananalangin. Amen? Pero kapag si pastor lang ang nananalangin, delikado pa rin. Amen? Let's pray. Panginoon, kami po nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat sa pagkakataon na nalalaman namin kung gaano kaimportante ang pananalangin. Kung gaano dapat kami maging seryoso bilang isang Kristiyano sa pananalangin. Because there are instances, Panginoon, na si Satanas ay mas matalino kaysa sa amin. Nagmimistula siyang isang anghel para gapusin kami, para mawala kami sa iyong presensya. Pero Lord, sabi mo po, kapag kami po'y nananalangin, we will become an overcomer, Panginoon. We will be able to overcome all the flaming arrows. We will be able to distinguish all the flaming arrows of the enemy. And we will be able to overcome all the works of the enemy. Lord, maraming salamat. Naniniwala ako at nagtitiwala ako, Panginoon, na mayroon kang gagawin sa buhay ng bawat isa na nananalangin ng tapat sa'yo. Nananalangin, Panginoon, ng matiwasay, O God. Naglalaan ng mas maraming time sa'yo, Panginoon. Lord, I pray that those people of yours, i-promote mo sila, patuloy mo pong iayos ang kanilang buhay, Panginoon. Those people who are praying, Panginoon, naglalaan pa na mas maraming time, patuloy mo pong basbasan at patuloy mo pong ipasaganain ang buhay, Panginoon. Marami pong salamat. I pray for everyone, lalong-lalo naman sa aming church and all the people inside the church, Panginoon, the Life Giver family. Lord, I pray na magkaroon po kami ng prayer heart, Panginoon, prayer spirit, Panginoon, na kami po'y patuloy na mananalangin, patuloy na magkakaroon ng time sa pananalangin, i-devote namin yung sarili namin sa pananalangin hanggang sa mga bagay na makita namin, Panginoon, yung mga plano mo po sa aming buhay, that we will be able to see that prayer is the most important weapon of a Christian, Panginoon. Marami pong salamat, ipinagkakatiwala ko po, Panginoon, ang buhay ng bawat isa sa amin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Okay? So right now, mga kapatid, ay patuloy tayo manalangin sa mga nasa online. You can send us your prayer request at patuloy din po namin may panalangin kung ano po yung mga prayer requests natin. So God bless po sa ating lahat. Okay, circle na po tayo mga kapatid and we can pray.